The Spirit of truth is come. He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. Kagandagan na yun. Kaya mga kapatid, ang tunay na gabay ng buhay ay ang Diyos, Espiritu Santo. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alam niyo mga kapatid, wag ho tayong padalos-dalos. Lahat ng ating pinaplanong gawin, titiyakin natin na yan ay maglalapit lalo sa iyo sa Diyos, hindi maglalayo. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. He shall direct thy paths. Dito, ang sabi, papatnubayan niya kayo. Sabi niya, papatnubayan niya kayo. Ang magandang patnubay ay ang banal na Espiritu. Bakit saan niya tayo papatnubayan? Sa lahat ng katotohanan. Hindi tayo imamali ng Holy Spirit. Amen? Hindi tayo ipapahamak ng Holy Spirit. Hindi tayo mas gagaling at mas rurunong sa Holy Spirit. Amen? Do you realize? Do you accept that the third person of the Godhead is the Holy Spirit? He is Almighty. He is all-knowing God. He is everywhere. He is holy. He is the omniscient one. Napakapalad na ang naggagabay, naggigiya, nagdadirect, nangunguna sa ating buhay ay ang banal na Espiritu. Bakit? Dadalhin niya tayo sa katotohanan. Kaya napakahalaga ng Holy Spirit. Kaya maraming kasinungalingan, maraming kapayong-babawan, maraming kapahamakan, dahil hindi Holy Spirit ang nangunguna. At kayo naman nakakakilala sa Panginoon, huwag kayong masyadong mahangain sa tao. Ang hangaan natin, yung marunong sa lahat, yung pinakamatalinong kilala mo, nagkakamali yan, nanghihina sa pakupas yan. Pero ang Holy Spirit, hindi yan nagbabago. One of His nature is eternal. Pag sinabi pong guide, sabi, He will guide you unto all truth. Pag sinabing guide, ito lang, to show the way. Ipapakita sa atin ang daan. Amen. Kaya hanggang ngayon, maraming tao hindi pa kilala ang daan palangit, walang Holy Spirit talaga yun. Amen? Pag sinabing guide, lead, naglilid, papatnubay, mangunguna. Kaso lang, mas marunong pa tayo sa Kanya. Bakit? Ayaw natin magpailalim, magpauna sa Kanya. Mga batid, wala tayong regrets pag ang Diyos ang nanguna sa atin. Lahat ng ating regrets, katigasan ng ulo. Amen? Tama ba? Okay. Pag sinabing truth, He will guide you into all truth. Not only guide to show the way or lead, yung truth, what is true in things appertaining to God. Pag sinabing truth, anumang totoo na mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya, sa totoo na ho, pribileyo at biyaya ang makilala ang tamang Diyos. Bakit? Diyos din ang nag-guide sa atin para makilala natin siya. Hindi siya kayang saliksikin ng karunungan ng tao. Aabutin niya tayo, hindi tayo ang aabot sa Kanya. In fact, minahal natin siya dahil una niya tayong minahal. Ako po yung napagpala doon sa huling puntos ng ating evangelistic. Pag sinabing eternal life, is not just having na tayo po ay may walang hanggang buhay, buhat dito sa langit, at hanggang sa kabilang buhay doon sa langit. Ang idea po ay, pag sinabing ikaw ay may eternal life, ikaw ay may relationship with Christ. Ano? At pag sinabing relationship, malalim yan. Amen? Nakakatuwang bulayin yun.
Naintindihan niyo ba yan? Sino dito may karelasyon na? Ba't kayo nagtunguhan? Okay, mag-alala, hindi ko kayo para-rapol. Ano? Kapag kayo may karelasyon na, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo lang. Amen? At ikaw ay nagpapahalaga sa iyong karelasyon. At hindi ka mapakali kung hindi mo siya nakikita. At sa tuwing siya ay iyong nakikita, para kang Dracula, namumula ang iyong mga mata. May yung mga kanta ni na Victor Wood tungkol sa mga pag-ibig. Kung ika'y nakikita, wala na nga yung buses ka, no? Pumag-it na ako ng pumag-it eh. Sarap sanang kumanta ng kundiman. Kundiman dumating. Ano? Masarap din. Ini-encourage ko yung mga binata at dalaga na nasa lugar na. Abay, maingli. Bigay-day pa ko na yung people. Wala pa sa panahon, igigil na. Ano? Masarap ang may katuwang. Masarap ang may kabiyak. Amen? Nag-i-encourage or nagdi-discourage. Sana ang pinakamagandang katuwang mo ay ang Panginoon. Amen? Wala hong ligtas na hindi nagmamahal sa tagapagligtas. Relationship po yan. Ngayon, sabi ni talata, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. He will guide you into all truth. Kaya ating pamagat, the Spirit of guidance. The Spirit of guidance. Una nating tukmuin. Sabi, He will guide, ating punayin yung you. He will guide you. Kasama ka ba doon? Amen? Obviously, ang kinakausap that time na Benungsos ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga lepores. Amen? So number 1, refers of subject of guidance. Refers to subject of guidance. Yan. Refers to subject of guidance. Salamat sa nag-correct. Ang aking off dyan eh. Kaya salamat doon sa ating mga nagko-correct. Refers to subject of guidance. Kasi may sinabing, ang sabi dyan, He will guide you. Amen? Not, He will guide all. Amen? At para makita natin yung you na yan, bigyan natin po ng mga cross-references. Pagdating po ng John chapter 14, verse 16 and 17, sino ba yung you na yan? Sana ako at ikaw yan. Napakapalad ng may banal na espiritu. Sapagat ang sino mang walang espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Are you with me? Hindi lahat ng tao ay kay Kristo. Kaya hindi rin lahat ng relihiyon ay kay Kristo. Yun laang may espiritu ni Kristo. At yun ang pinatutungkulan ng kanyang papatnubayan. Kaya ang tao tuloy sa pagbabarik, walang patnubay ng Holy Spirit. Kaya ang tao hanggang ngayon tuloy sa pagnanakaw, walang patnubay ng Holy Spirit. Kaya mga tao ngayon, naglalaro sa kasalanan, walang patnubay ng Holy Spirit. Kaya marami ngayon, walang pakialam sa gawain ng Diyos, baka walang patnubay ng Holy Spirit. Malamang yon. Kasi kapag may Holy Spirit ka, papatnubayan ka ng banal na Espiritu. Hindi sa kabulastugan, kundi sa katotohanan. Are you with me? He will guide you. Yeah, the Holy Spirit.
At the same time, we're still in the flesh. Kaya naghahari sa atin ang kasinungalingan at katotohanan. Kaya mas lalo tayong dapat sumigaw ng pangunguna ng banal na Espiritu. John 14, verse 16 and 17. Ano sabi ng Bible? Are you with me? At ako'y dadalangin sa Ama. At kayo bibigyan niya. At kayo'y. Sino ba yung kayo'y na yun? Malalalantad na yan. Doon sa ano, you. Dito may kayo'y. Kasama ba kayo doon sa kayo'y? Contextually speaking, literally speaking, sa panahong yan, hindi tayo. Kaya dapat kung anong meron silang katotohanan, taglay din natin sa ngayon para maging lapat sa atin yan. Amen. At kayo, ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang sumainyo. Hanggang saan? Kaya hindi nawawala ang kaligtasan ng tunay na may banal na Espiritu. Hindi siya aalis. Siya isa sa atin magpakilanman. Sa Old Testament, the Holy Spirit is upon Joseph, upon David, upon, not within, not dwelling, but upon. Sa New Testament, siya mismo'y sumasa inyo at tatahan sa inyo. Verse 17. Sa makatwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan. Tinan niyo ha, na hindi matatanggap ng sanglibutan. So, obvious, hindi sila ang gagabayan. Kaya huwag kayong magtaka sa mundo. Bakit ang gulo-gulo? Tagmak ang korupsyon. Bakit? Wala ang patnubay ng Holy Spirit. Bakit? Hindi matatanggap ng sanglibutan. Alam niyo ba kung meron ang sa mundo, bait lang, pero corrupt. Hanggat walang spirit of guidance, talagang makalaman lang yan. Talagang makaigo lang yan. Talagang makasanlibutan lang yan. Hindi mapapatnubay sa katotohanan. Kaya kinakailangan natin panalangin ay mga Kristiyano yung manguna na pinapatnubay ng banal na Espiritu. At kung sakali mang hindi Kristiyano, ay panalangin natin maligtas yung mga luluklok. Balikan natin yung talata, verse 17. Siya'y nakikilala ninyo. Kayo'y ninyo, sino yun? Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, asa sa inyo. The Spirit of God, saan tayo gagay? Sa truth. Sino ang tinutukoy? Reapers, ano nga pa kayo na? Mali ang aking ano din eh. Iko-correct ko rin ari. Ano nga puntos natin? Refers to subject of guidance. Sino yun? Yung ang Holy Spirit ay tumitira sa inyo. Amen. Bakit? Hindi siya kilala ng sanglibutan. Siya isa sa inyo sapagkat sila'y tatahan sa inyo. At kung siya'y tatahan sa inyo, kanya kayong papatnubayan. Saan kanya papatnubayan? Sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Lahat ng bagay pang Diyos, lahat ng bagay na tama pang reliyon at pang moral, dadalhin niya tayo sa tama. Kapag siya'y nasa inyo. Sino tinutukoy nasa inyo? Ikaw ba yun? Sagot kung ikaw yun. Ikaw ba yun? Amen. Kaya mga kapatid, hindi isang magaang bagay na alaman mong may Holy Spirit ka. Gagabayan ka na yan. Hindi yan tuor. Yung ang anting, pag naisubo mo, nagalaw sa iyong katawan. Nahikap eh. Eh, dalalo ang Holy Spirit ang tumira sa atin.
Yun ay mensahe na. Amen? Hindi natin kailangan ng Bible school dyan. Hindi natin kailangan yung dictionary dyan. Hindi natin kailangan yung masteral dyan, doctorate dyan. Simple lang, kung may Holy Spirit ka, siya ang gagabay sa atin. Kung paanong si Kristo, pinatnubayan ang kanyang church nang siya'y buhay pa, siya ang kahalili, ang Holy Spirit. At siya'y bababa sa inyo. At pagdating ng Holy Spirit, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at kayo magiging mga saksi ko. Isa sa katotohanan, gagabayan niya tayo, dapat ang may Holy Spirit nag-aakay ng kaluluwa. Hindi yung naninira ng kaluluwa, nagpapahina ng kaluluwa. Kahirap ka na yan. Di ka na nga nag-akay, nang aabala ka pa. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Ha? Kaya may banal na Espiritu, totoo ba yun? He will guide you. Not in just some truth, few of truths, but all the truths. Tingnan po natin ang talata. John 15, verse 26. John 15, verse 26. Nandiyan pa ho ba kayo? Datapwat pagparito ng mga aliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Kaya mga kapatid, ang Holy Spirit, the very purpose, the very reasons why the Holy Spirit's given to us, for us to be led to Jesus. To lead us to Jesus. Tapos may Holy Spirit ka, boring ka kay Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Amen? Bakit daw tayo bibigyan ng Holy Spirit? Na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Kaya makikilala natin lalo si Jesus kung sino siya dahil ng Holy Spirit. Amen. Kaya kilala natin kung sino si Jesus. Grabe yung ating pinag-aaralan tuwing araw-araw tungkol kay Jesus. Baka mamatay na ako, hindi pa tapos. Sabihin ko sa inyo, baka mamatay na ako, hindi pa tapos yung ating pinag-aaralan kay Jesus. Tapos, wala ka ng gana. Tapos, tigil ka na. Akala mo, alam mo na. Hey, mind you, yung nag-aakalang may alam, walang alam yan. Si Jesus ay parang mangyan na nakain ng halo-halo, na hindi marunong humalo. Habang natagal, ay natamis. Man, i-guide niya tayo kay Jesus. Bakit? Si Jesus ang katotohanan. Hindi ka niya ilalayo kay Jesus. Ang Holy Spirit ibinigay sa iyo para maging malapit kay Jesus. Hindi para lumayo kay Jesus. Kumusta ka? Nagsasabing may Holy Spirit. Kumusta ka? Sagutin mo ang sarili mo. Kumusta si Jesus sa iyo? Are you with me? Are you with me? And I do believe that the Word of God and Jesus Christ cannot be separated. Kumusta ka nagsasabing may Holy Spirit? Do you read the Bible? Regularly. Inahamon ko nga mga workers, tayo mag-devotion na may outline. Para ma-monitor din na talagang tayo mga workers nagdi-devotion talaga. Amen? Amen? Hindi bagay ng workers puro cellphone ang hawak, hindi nagbabasa ng Bible. Ang dami mong alam sa mundo, pero ang hina mo kay Kristo. Are you with me? Inahamon ko rin kayo mga choir.
lumago kayo kay Kristo. Hindi lang knowledge, kundi yung sympathy, yung affection, yung tears for Christ. He is the living water. Uhaw ka sa tubig, tag-araw ngayon. Gaano tayo kauhaw kay Kristo? Tayo ba'y sagad na? Ano ba yung paltek na pundo? Alam niyo ba yung pundong paltek, yung goma? Sino nakakalam niyo? Wala kayong alam. Hanggang naman sa paltek, wala pa kayong alam. Eh di lalo kay Jesus. Yung tirador, merong goma na malambot. Talagang maipipilipit sa liig yung pabalat, sa kabanat. At pag ibinitawan mo, ang layo nang naaabot. Kasi kapag nababanat yan ng husto, malayo ang abot ng bala. Pero pag ipundo, baka dyan lang sa kades mo pumatak ang bala. Kaya maraming Kristyano walang naaabot. Parang pundo. Ang alam lang ay ligtas na. Hindi ganyan. Huwag mo siyang kilalanin bilang tagapagligtas lang. Siya'y ating mapapangasawa. Amen? Huwag tayong mag-alam-alaman. Kung hindi ito nagdadala sa atin ng pagkauhaw sa Kanya lalo, hindi pa tayo maalam. Are you with me? Amen. Tingnan po natin ang talata. Alam mo kayo mahilig sa talata. Kasi yan ang dapat. Romans chapter 8 verse 9. Then 14 hanggang 16. Sino yung sabi? He will guide you. Sino yung you? Refers the subject of guidance. Nakita na halos natin. Yung tinitirahan ng Holy Spirit. At aakayin ka kay Kristo. Allah. Amen? Amen? Nararanasan niyo ba yun na inaakay ka ng Holy Spirit kay Kristo? Kahit anong tigas ang ating ulo, kahit anong hina ng ating pagkatao, mas malakas ang Holy Spirit, dadalhin at dadalhin ka niya kahit anong ayaw mo. Greater is He that is in us than He that is in the world. Mas makapangyarihan siya. Kaya tayo nang tayo, sino hindi? Pero ang Holy Spirit, grabing umaliw yan. Grabing mangusap yan. Patutuloy niya ang luha mo eh. Talagang pupok natin ka eh. Hindi pwede na ako'y backslider lang lagi. Hindi pwede na ako'y hindi nasimba lagi. Hindi pwede na hindi ako nagtatays. Hindi pwede na hindi ako nag-aakay ng kalawa. Why? The Holy Spirit will lead us. Kaya kung hindi, bahala ka. Kung may sabi may Holy Spirit ka eh. May Holy Spirit ka ba? May Holy Spirit ka ba? Anong ginagawa niya sa'yo? Amen. Anong ginagawa niya sa'yo? Datapwat kay wala sa laman, kundi sa nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tumitira ba ang Espiritu ng Diyos sa inyo? Yan ang refers to subject of guidance. Sino ang kanyang gagabayan sa katotohanan? Yung tinitirahan. Kaya hindi maliit na bagay at biyaya at pagpapala na malaman mong nakatira sa iyo ang Holy Spirit. Hindi siya kilala ng mundo. Paano niyang aakayin ng mundong laban sa kanya? Kikilusin muna niya yan at titirhan bago niya magabayan. Kaya ikaw nagsasabi mo kay Kristyano, ikipalaban din sa kanya, nakakatakot yan. Nakakatakot yan. Amen? Nagkakamali tayo pero hindi lifestyle yan. Christian life is not perfection, not without sin. But you will not indwell, live as lifestyle in sin. Dahatapwat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, yan ang masamang balita. Siya hindi sa Kanya. Kaya mapalad kung dinadala ka sa tama ng Holy Spirit, ibig sabihin, Kanya ka. Amen? Kaya ba niya iniwala
ng pagsimba ay gawaing tama. Saan ka ililid ng Holy Spirit? Hindi sa pagsimba. Amen? Hindi sa pagtulog. Sumimba ka na nga, tutulog ka pa. Ano nangyari sa iyo? Wala rin. Tama. Alam mo, may paghampas pa ako. Naka-microphone na ako. Inaay-ay ko pa ang talata. Tulog ka pa rin. Hindi Holy Spirit ang nag-guide sa iyo. Amen? Amen? Hindi ka nahihiyang ikaw ay laging kitang-kita ko din, ikipatumba na. Ha? Ikaw kayo nakita dito para mag-istorbo lang. Alam mo, hindi ministry yung mang-istorbo. Ang ministry, mag-encourage sa preacher. Amen? Sana kayo, alam mo lahat tayo dito, contributor. Mga kapatid, lahat tayo contributor. Hindi lang ang preacher ang nagko-contribute. Dapat kayo din. Kung ako'y nagpipreach, kayo man lang maging encouragement sa nagpipreach. Paano ako may encourage sa inyo? Kayo patumba na. Ibig sabihin, baliwala yung pinag-aralan. Amen? Amen? Oh, ako'y puspos ng Holy Spirit. I-guide niya ako. Bakit? Kulang na lang iunan. Higaan. Nakakalungkot ka. Are you with me? Nabawas na naman ang oras ko. Pag ako talaga nakakita ng ganyan, hindi ako nangihinayang maubusan ng oras ng kaunti. Amen? Hindi ako ang sinasamba nyo. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano ka nakasamba sa Diyos sa kanyang salita? Di mo naman nakaintindihan. Ba't di mo nakaintindihan? Tulog ka. Saan ka nakakita nakaintinding tulog? Amen? Pero kay Palo, doon sa gulapay ngayon, dahil pinagsikapang gawin ang dapat gawin ng Sabado, wag lang maka-absent ng linggo. Pag natumba ka, mababangon kang mag-uli. Bakit? Pinaglaban mo ang pagod mo alang-alang kay Kristo. Pero kinapuyat kagabi dahil lang kako-computer. Dahil kung ano-ano lang bagay ng mundo. Baka pag natumba ka, hindi ka na makabangon. Amen? Verse 14 to 16. Ano po sabi ng verse 14 to 16? Same chapter. Andiyan pa ba kayo? Naiintindihan mo ba? Nakakarating mo ba? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, pinapatnubayan, di ka papatnubayan niya kayo. Diba? The Spirit of God. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kaya sino ang kanyang papatnubayan? Ay di yung kanyang mga anak. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Palakpakan niyo ang Panginoon. Laksan niyo yung palakpak. Hindi ko kayo ginagawang Pentecostal. Ginagawa ko lang kayong gising. Ano? Maraming taong hindi talaga anak ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi. Anong gagawin siyang katotohanan? Di ka? Sa Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3, John 8:44, at yan pa, ang pinapatnubayan ng Espiritu ay sila ang mga anak ng Diyos. Sana wag tayong tutol sa patnubay ng Diyos. Dahil laging pinakamas magaling ang patnubay ng Diyos. Bakit? Dadalhin ka sa lahat ng katotohanan. Pag ikaw lalaki, nakakakita ng magandang chicks, pag may Holy Spirit ka, sasangguni ka, wala kang pakialam sa magagandang dalaga kung hindi naman na kay Kristo. Ito din masasabihin ko sa iyo, wala rin naman silang pakialam sa iyo, tsura mo. Ano? Hala mo, totoong makapamili ka. Ano? Ay, unbeliever ay may taste din yan. Kahit may kay-believer ay kung saksakan ka naman, swangit. Di ka nagtutot brass. Di ka naliligo. Ano ka, Indiano? Si Brother Emiliani, masaya kami sa Lipon eh. Meron kaming JC ng abroad. Sabi ni Pastor, tag-araw na naman. Oh,
May kakaunin naman ako sa mahihilo at masukasukan na naman ako. Bakit? Sasakay naman ako ng bus, maghihikap. Kadayas kong Israelita. Pag sa baba ako ng Israelites. Sabi ni Brother Ramel, gayon. Kala ko yung mga Indiano. Bukod pa ho yun. Hindi, sabi ko, may dumaig na pala kay Tomas. Dahil pagpasok dito, naka-aircon, talagang alimuang. Ang sabi niya, naku, tilabsik lang ho si Tomas. Are you with me? Ito napunta doon. No? Yan. Bakit? Saan nga? Sa babae. Okay, no? Vice versa kayo mga babae. Kapag ginagay ka ng Holy Spirit, makinig ka. Makinig kayo. Laging mas maganda ang pangunguna ng Holy Spirit. May daan at tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo niyo'y kapahamakan. Nung si Lot ay pinamili ni Abraham, kung saan mo gusto, akin ang tira. Nakita ni Lot na magandang lugar ng Sodoma at Gomora. Panglabas. Pero hindi niya nakitang bulok ang mga tao doon. Yan ang maganda sa Holy Spirit. Gagabayan ka niya sa katotohanan. Amen? Pugi lang yan, pero kung makaharok yan. Maganda lang yan, pero daming buni niya. Kagi-kagi. Kagaw. Ang masama niyan, hindi nang gagamot. Hindi naglalanggas. Ang dami naman dahon ng bayabas. Totoo yan. Ang dali nating madayo ng panlabas. Pero ang Holy Spirit, abot ang loob at ang dulo. Mga kapatid, Kristiyano nang hanap ang asawa mo. Sa kalagitnaan ninyong pagsasama, parang maghihiwalay kayo. Tama ba yun? Tama ba yun? Parang hindi kayo naiman. Totoo naman yun. Di nga? Kaya nga si Desa na-discourage sa mag-asawa eh. Magpapakamanang na lang ako. Dapat, Desa, ikaw ay doon sa magmadre ka na. Pero kahit mahirap, pag nandun ang Holy Spirit, liligaya ka. Amen? Tama? Kung saan ka naroon, suportahan kita. Yan ang Holy Spirit. Hindi. Ganyan dapat ang ating tanaw sa Holy Spirit. So, 1 Corinthians 6:19-20, sabi, ang tinitirahat. Hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng Holy Spirit? Na tumatahan sa inyo, kayo binili sa halaga. Ano sabi? Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos ng inyong katawan. Kapag may Holy Spirit, itong katawang ito dadalhin ng Holy Spirit sa pagpapagamit sa Diyos. Naalala ko yung preaching. Sino ba nag-preach niya? Si Brother Henry yata. Patagal na yan. Ang isinample niya ay yung sasakyan ng government. Di ka, kapag kayo nakakita ng sasakyan ng government, may nakalagay sa giliran. For official, government official, use only. Tama? Pero ang nagamit yung mga addict. No? Nilagyan pa ng pamagat na for official use only. Alam mo nga kapatid, ang tunay na ligtas, for God use only. Amen. Amen. Kaya salamat sa mga musician natin. Amen. Unang yugto pa lang yon. Kaya gayon yon. Unang yugto pa lang yon. Pero katuwa, sabi ng aming GC, salamat po, Ma'am Jane, salamat po sa lahat ng teacher. Sana sa susunod ulit pa, parang may natutunan. Ang sarap naman di ka? Nung una nga, ako hilaw dyan eh. Medyo ako hindi pa paano. Tapos nung sasabi, Pastor, may konti tayong uhuguting budget. Tapos yung mga yan ang gumastos, tayo na nga ang mag-aan sa isip ko lang. Pero pag ako napaliwanagan ni Madam, ako'y tupiin. Ano nga naman yan. Di kay galing din naman sa atin yan. Sige na nga. Parang napapanood kong komedyante, galit na galit.
Tapos siya daw ipapako sa krus. Walang pwede dito, ikaw lang ang pogi. Talaga? Hindi nga. Pag napupuri, nag-iibang pihit ng hangin eh. Mga kapatid, tayo iniligtas, tinitira ng Holy Spirit for God's use only. Amen. Magaling kang kumanta, paggamit mo yan. Magaling kang driver, wag mong ibubunggo. Amen. Magaling kang tumugtog, magaling kang kumanta, magaling kang maglinis. Any skills, any ability, magaling ka sa computer, magaling kang mag-design, use your life. It is not optional. Karapatan ng Diyos yan dahil tayo'y Kanya. In fact, wala tayong karapatang hindi magpagamit sa Kanya. Bakit? Binili niya tayo sa halaga. Yan ang una, reverse of subject of guidance. Number 2, marami pang talata eh. Reasons why He is the Spirit of guidance. Reasons why He is the Spirit of guidance. Tingnan po natin ang verse natin. Verse 16. Howbeit when He, the Spirit of truth, punahin po natin yung is come. Kaya sabi ni Pastor Porto ng Buhay Pa, biblical yung is come. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya daw yung is come, nasa Bible. Kaso lang, ibang is come yun. Okay. Is come. Ano ibig sabihin? Darating. Ibig sabihin, darating, may pinanggalingan. Tama ba? Nung si Kristo hindi pa nagkakatawang tao, therefore, hindi sa dating tao. Ano siya? Ngayon, ang Holy Spirit ay darating. Saan magbubuhat? Sinagutin po ng Bible yan kung saan ang gagaling. Tingnan niyo po ha. Saan ba siya nanggaling? Sa verse 15:26. Saan ba siya nanggaling? Tingnan niyo po, John 15 verse 26. Datapat pagparito ng mga halin na aking susuguin sa inyo. Mula saan? Mula saan? Bakit siya mula sa Ama? Kasi mind you, brethren, meron talagang 3 persona na sadyang magkakasama noong unang walang hanggan. Kaya mga kapatid, siya ang mag-guide. Bakit siya mag-guide? Kasi siya talagang nakakaalam ng katotohanan. Tama? Betanya ay gagayad sa tamang Diyos, sa tamang pamumuhay, sapagkat siya talaga nakakakilala ng totoo. At ito pang maganda, siya mismo ang katotohanan. The Spirit of Truth. Amen? He can guide us unto all truth. Why? Siya nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Kilala niya kung sino ang Ama. Kilala niya kung sino ang Anak. Kasama siya na nagpanukala sa pagkakataong tao ni Kristo. Kasama siya sa paglikha. Kasama siya sa pagtubos ng kanyang nilikha. Kasama siya sa pagbuo ng isang iglesia. Kasama siya kapag nag-rapture. Kasama siya doon sa langit na walang hanggan. Bakit? Hindi naghiwalay kailanman ang Ama at Anak at ang Holy Spirit sa kadiyusan. Naintindihan niyo ba yun? Not only refers to subject of guidance, but reasons why He is the Spirit of guidance. Dahil sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, alam na po natin yan. Ito'y pinahayag sa atin ng Banal na Espiritu sapagkat wala nakakaalam ng mga malalalim na bagay ng Diyos kundi ang Holy Spirit. Bakit siya? Sa Hebrew 9 verse 14, ang kalikasan ng Holy Spirit ay walang hanggan. So, magkakasabay na ang 3 persona, Ama, Anak at Espiritu Santo mula sa nakaraang walang hanggan. Kaya sino magpapakilala ng katotohanan? Sino maggagabay sa atin sa katotohanan? Di nakakaalam ng katotohanan. At siya yung katotohanan mismo. Tama? Mahirap magtanong sa isang lugar, yung napagtanungan mo, hindi naman taga roon. Mahirap, punta kami, biyahe kami. Saan ho dito yung ano? Naku, pasensya na ho kayo. Ako'y dating din laan din, hingi. Masama pa na yun, nung kami pumunta doon sa may Paramount Theater, ang nagtanong ay kami, si Bart.
Dumungaw sa bintana, pagtatanong niya babae, biglang takbo yung babae, akala tayo rapist. Ano? Biglang takbo yung babae. Sabi ko, Bart, huwag na nga ikaw magtanong. Lalo tayo magtatagal. Kami minsan nakaranas din yung ninong ko yung babago pa yung tricycle natin. Ewan kung anong gagawin, may paparestro yata. Nagmagandang loob kami ng ninong ko kasi mayroong nag-aantay ng biyahe. Sabi ng ninong ko kada isa, pasakayin natin yung pastor, kawawa naman nung makaminos-minos sa biyahe. Ay, galing-galing hilahin ng pastor, ayos sumakay sa amin. Siguro, balbas Tapos, ako nakanudong. Parang mukhang rapist din yata. Talaga hindi napilit mapasama yun Ayaw ng aming guide. Mga batid, kung bakit Holy Spirit ang i-guide ka sa katotohanan, siya lang ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. At siya mismo ang espiritu ng katotohanan. Kaya mga kapatid, ang iglesyang mali dahil walang Holy Spirit. Ang buhay na mali dahil walang Holy Spirit. Kahit tayo ligtas na, pag matigas tayo sa pangunguna ng Holy Spirit, masusog ba tayo sa kangkungan? Are you listening? Kaya mga young people na magaganda, yung sinasabi ko yung magaganda ha, huwag yung feeling maganda. Makinig kayo. Humingi kayo ng payo. Huwag lang sa tibok ng damdamin mo. The heart is deceitful above all things. Ang puso'y madaya at totoong masama. Kaya mali yung payo ng mundo, sumunod ka sa dikta ng puso mo. Mali yun. Sumunod ka sa patnubay ng espiritu na nasa puso mo. Yan ang tama. Amen o ba? Ngayon, nakikinig kayo. Amen, amen. Paano pag nagkatrabaho na? Paano pag hindi ka na nakakapagsimba? Paano pag may hanap buhay ka na? Minsan nga, magaling pa pag estudyante. Nakaka-amen pa. Pag gumraduate na, utay-utay na nawawala sa simbahan, ang haba ng natutunan sa haba-haba ng prosesyon, bangin din pala ang tuloy. Sa totoo na, kapag hindi kayo nakinig at hindi nyo pinagyaman yan, makakalimutan nyo yan. Pero salamat may Holy Spirit ka na mangungonsensya sa atin. Huwag tayo matigas ang ulo. Tingnan nyo po yung may mga asawa na. Tanungin nyo sila kung masaya. Lalo't ang nakuhay, undeliver. Undeliver. Diga? Malungkot. Kami nga mga Kristiyano ng kabiyak ay nalungkot pa rin. Lahat walang pang-ulam sa almusal. Diga? Kala nyo ka ang buhay may asawa ay gayong kasimple. Paniwala ako doon sa amen ng aking asawa. Alam niyo ba nakakaawa ang aking asawa? Sa totoo na, hindi ko siya natutulungan. Siya lahat. Hindi ako pwedeng maglaba. Dati, hindi ko na kayang umupo ng maghapon. Mamalansya, kaunti lamang. Damihan mo. Noon dati, wala akong nakahanger na hindi plansya. Nagtitipid ako ng kuryente. Pero ngayon, sino nagawa niya lahat? Salamat na lang, ligtas ang aking asawa at lumalago kahit paano. Madaling iwan ang tulad ko. Madaling kagalitan. Tapos namumura ko pa. Paghawak lagi ang cellphone. Yung pala naman namamahinga lang. Kasi hindi ko alam, nasa office ako Madadatgan kong siya namamahinga. Hawak ang cellphone. Naghahanap ng mabibili sa shop. Yung mga verses na may ipopost. Yung may ipopost na verse. Di ka? Sa totoo na, salamat sa Panginoon ako may ibinigay sa akin ng Panginoon na Jemery. Malungkot din naman kung pastor na walang asawa. Tapos may anak ako. Ngayon lang naman nasusugo na Ay, nung una. At kami naman hindi pala sugo. Hindi kami pala sugo. Nakikiusap ako. Hindi porke pastor ako hoy,
pwede ka na, hindi. Pwede ka. Ikaw kayo may time. Are you with me? Kasi ang gusto ko, kusain nyo na lang. Kayo na mismo magtanong, Pastor, ano may tutulong ko sa inyo? Ganun sana. Kasi kami pareho mataas ang pride. Wala kang na magagawa, di pa humingi ng tulong. Ito na. Kaya salamat ako kay Medyo Emery. Amen? Kung siya ay hindi nalago sa Panginoon, baka kami nagsauli ang kandila. Are you with me? Amen? Bata pa yan. Halos magkaunabay kami. At saka mga kapatid, absorber ng problem ang pastor's wife. Bakit yung nahihiyang lumapit sa pastor, kay madam nalapit? Tapos, kung kailan akong discourage, saka magsasabi sa akin, di kami bangayan. Pero kung walang Holy Spirit na kumukonvict, nagigrib, lalala ang sitwasyon. Are you with me? Amen mo ba? Binibigay ko sa inyo ang totoong nangyayari. Ang buhay ay hindi laro. Ang buhay ay seryoso. Kaya mga kapatid, kung ikaw tatamad-tamad, wala ka talagang mangyayari sa buhay mo. Amen? Sa Bible, pinupuri ang kasipagan. Huwag kang tamad at huwag kang mananatili sa isang bagay lamang. Lalo't nakakalakad ka, if I were you, matuto ka sa maraming bagay. Lalo sa mga practical na bagay. Kayong mag-aasawa, kayong magluto, palang di ka maalam. Tapos ang lakas mong kumain. Ha? Ay mga kapatid, kung paanong masarap kang maglasa, ganun lang ang prinsipyo sa pagluluto. Hanapin mo yung sarap na nalalasahan mo. Amen! Walang tamad na pagpapala. Kahit sa ministry, tayong lahat na nasa ministry, huwag kang tamad. Hindi pinagpapala ng Diyos ang tamad. Sa buhay, business. Sa buhay, pag-aaral. Lahat ng umaasenso. Bakit? Patnubay ng Holy Spirit ang kasipagan. Hindi ka dadalhin sa katamaran ng Holy Spirit. Are you with me? Kaya kondemado ng Diyos yung mga tamad. Maraingin. Lalong mainit ngayon, mahirap magsalwin. Alam mo kung nakikita mo si Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang siya nainitan, namatay. Huwag kang maarte. Are you with me? Amen! Amen. Reasons why He is the Spirit of guidance. The Spirit is come. Bakit? Saan siya galing? Doon sa walang hanggan. Kaya siya makapagsasabi kung sino ang Diyos. Dahil siya mismo yun. At ang Ama at ang Anak. At alam din niya, kaya nga, banal ang kasulatan, siya nag-inspired talagang alam niya ang lahat ng nangyari at mangyayari. Kaya mapalad na may Holy Spirit ka, Brother Rani. Amen? Tapos nga kami dito na may Holy Spirit na. Ginagabayan ba kayo? Huwag yung labanan. Grieve not the Holy Spirit. Huwag nating labanan. I-guide niyan tayo sa tama, hindi sa mali. Ako natutuwa sa aking pamangkin nito, bata pa, pogi na, madiskarte pa. Kasi nagkasakit ang kanyang ama si Nani. Ang kanyang ina na-stroke. Pagka ang kanyang, ilang 2 linggo. Pero niyo ba itong magkapatid nito? Nagsisikap. Sila ang naggagawa ng kanilang paninda para lang makasurvive. At siya daw isasama ng kanyang ama sa trabaho. Kahit helper. O yan, magkakapera. Hindi po. Ibibigay ko po sa papa yun. Kawawa naman po ang papa. Bata na diskarte. Salute ako dyan. Are you with me? Amen? Salamat. Giver ho yan. Pagdating ng pera sa kanya, laging bukod agad ang tithes. Ang offering.
Salamat, hindi ako nag-iisang Kristiyano na sa aming pamilya. Ang tatay ko, pamangkin ko, ang apo ko. Pambira, si Kenneth, apo ko yan eh. Obis mo yan. Kaya tuloy lang kayo. Mahalaga yan, Diyos ang nakatingin. Amen? Gagayad niya tayo sa totoo. Itong tayo ko, kung walang Holy Spirit, walang nangyari. Walang nangyari sa magsusugal kong ito, sa maninigarilyo kong ito. Pero salamat, may Holy Spirit. Kayo ba may Holy Spirit din? Kayo ba yung iniwala ang Holy Spirit, igagay din kayo mamayang hapon? Ito mukha kong tinana, amen. Kayo ba yung iniwala ang Holy Spirit din na magdadala sa inyo mamayang hapon? Mama, pastor, aking mamayang hapon, at least online. Nakakalungkot yung iba, no? Makikita ko mamaya din eh. Nakadalawang linggo, nakatatlong linggo. Pag nawala uli, 1 taon na uli. Bago uli masaulan. Kaganit naman ang Holy Spirit doon. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang ating online, kung maaari, labas ng Taysan lang. Yung iba nga, sinabi Brother Jurek, sinanini, pagod yung mga yan. Puyat yung mga yan. Kaya lisensyado ka, Brad, pag natumba ka dyan, lisensyado ka dyan. Si puyat ya Sister Lorna, yan natin yan. Nasa siko yan, labas ng Taysan. Pero, kita niyo nagsisikap. Pwede naman silang sa online eh. Pero minsan, taga-Taysan, naka-online ka lang. Hindi ka nahihiya, no? May Holy Spirit ka. Are you with me? Are you with me? Tanyo yan. Ayaw nyo na umimin. Tama ba yan? Then number 3. Kasi, pag pinatulang ko talaga talata, ayan matami. Ito medyo sa ibang kasalita. Rigorous guidance. Diyan nahirap po ang problema ng mga pastor. Yung pagpapaganda ng tunog ng mensahe. Pag sinabi pong rigorous, preciseness. Alam niyo, ang Holy Spirit hindi lalabis at hindi kukulang sa kanyang gabay. Tingnan niyo po ang talata natin. Tingnan niyo, balik tayo sa talata natin. Ang sabi diyan, howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, kung ano lang ang napakinggan nyo na sasabihin, walang dagdag, walang bawas. Walang exaggeration. Walang pagpapaganda. Walang pagpapabulaklak ng salita. Kung ano lang ang salita ng Diyos. Kaya maganda, ang gusto ko sa preacher, kung ano talaga yung Bible. Amen? Natindihan nyo ba yan? Tayo nakakita ng isang ahas, ang laki-laki. Mga garne. Ano? Tapos may nakwentuhan ulit, laki talaga, garne. Ay pantatlong kwento, isang di pa na eh. Nalabis ang salita. 10 salita ay 11 sala. Pero ang banal na Espiritu, rigorous guidance. Kung anong eksakto. Ang mali, hindi pinapaganda. At ang tama ay hindi pinapasama. Ganyan ang Holy Spirit. Kaya masakit ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sasabihin lang yun dapat. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Tingnan pa natin ang cross-reference niyan. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 2, ano sabi diyan? Huwag ninyong daragdagan, ni babawasan ng salita na aking iniutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, yung tama mong ginagawa noon, hanggang ngayon tama pa rin. Hindi porke tumagal ka na, exempted ka nang gawin yung dati mong ginagawa. Naintindihan nyo ba yan? Kung nagsasakripisyo ka noon, dapat nagsasakripisyo ka pa rin hanggang ngayon. Dahil hindi nalusaw ang tama noon. Dahil nang ngayon. He is the same yesterday, today, and forever.
Amen? Kung makapamula minsan, mga Kristiyano, sa iba, liit na bagay, di makasimba, mag-iingat, baka kainin mo rin yan. Baka kaya hindi ka na makabalik dahil kinakain mo na rin ang sinasabi mo noon. Lalo't hindi mo lalakipan ng pagpapakumbaba at pagmamakaawa. Alam mo kung bakit may mga Kristiyano hindi na makabalik? Hindi marunong bumaba. Walang tatagal at makakabalik na hindi mapagpakumbaba. Ay ako yun, kung ipaglaban ko ang linggo ni Inam, kumusta ngayon? Kumusta ngayon? Ipinaglalaban mo pa ba linggo? Ang dami mo ng dahilan! But ang Holy Spirit, ba't noon lang gagabay sa tama at ngayon hindi na? Malaki ang problema. Malaki ang problema. Amen! Ang pagsimba noon ay tama. Hanggang ngayon ay tama. Hindi nawawala ang Hebrew chapter 10:25. Huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Hindi nawawala sa Bible yan. Hindi nawawala yan. Ikaw ang nagwawala. Hindi ang Bible ang nawawala. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi nawawala yan. Ikaw ang nawawala. The spirit of guidance, rigorous guidance. Hindi lalabes, hindi higit. Tama lagi yun. Tingnan pa natin na talata. Proverbs chapter 12:32 ng Deuteronomy. Andiyan pa ba kayo? 4 lang naman to. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Huwag niyong aalisin ang linggo niyo. Maghanap ka ng trabaho na hindi na aalis ang linggo. Huwag kang magmarunong sa Diyos. Hindi ka Diyos. Amen? Amen? Yan ang Bible. Rigorous guidance. Walang bawas. Walang kulang. Kung ano lang yung sinabi. Sinabi ba ng Diyos tayo sumimba? O bit wala ka? Kasi ako nasasaktan sa preaching. Sadyang gayon. Nakikinig ka ng itak. Ay, ano kadaktang papaya? Ang tagal mo na, matitisuring ka pa. Mas lalo kang nakakahiya. Amen? Amen! Ano ba kayo nagsasalita o sa alam kong tupa ng Diyos? Ngayon, kung hindi ka tupa ng Diyos, tutupakan ka talaga. Amen? Amen? Kailan naging mali ang magsimba? Kailan naging tama ang hindi ka sumimba? Rigorous guidance. Ang Holy Spirit, i-guide tayo into all truth. Hebrew chapter 10:25. Psalms 127 verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. That is truth. Are you with me? Masakit? Sagya. Hindi tayo narito para entertain. Narito tayo para ituwid. Amen o ba? Amen o ba? Then lastly, not only refers to subject of guidance, reasons why He is the Spirit of guidance, rigorous guidance, then results of guidance. Alam mo, ito yung resulta kapag talagang Holy Spirit ang nag-guide. Verse 14a. Are you with me? Are you with me? Naikinig ho ba kayo ng katotohanan? Katotohanan ba ang inyong pinapakinggan? Tama ho ba ang inyong pinapakinggan? Ito ba'y spirit guidance ang inyong pinapakinggan? Ayaw kapag Holy Spirit talaga nag-guide sa atin. Ito yung results. Tingnan niyo po, verse 14, kadais lang ng verse 13b, He shall glorify me. Are you with me? Amen? Kapag Holy Spirit ang nag-guide sa atin,
Tsak ang maluluwalhati si Kristo. Saan nga kita naluluwalhati si Kristo, hindi ka na nga magpakita kay Kristo. Are you with me? Ako iniwala yung hindi sumisimba at masaya na hindi sumisimba. Laman ang nag-guide dun. Hindi spirit. At ating pinag-uusapan ay spirit of guidance. Are you listening? Are you listening? Sabi sa akin ng mami, ang alam mo nga aking mami, ang aking konsyensya. Ikaw na may bumait na. Baka kaya hindi bumabalik yung iba, katapang-tapang mo naman. Alam niyo mga kapatid, kapag Bible na talaga mahirap ipigilin. Amen? Salita ng Diyos yan Ano sabi? Yan ba yung Bible? He shall glorify me. Pagkatapos na sabihin yung verse 13, papatnubayan niya kayo at luluwalhatiin niya ako. Kaya Kuya Boy, tayong lahat na nandito, kayo ba may Holy Spirit? Kayo ba'y handa magpagabay sa Holy Spirit? Pag siyang gumagabay sa atin, ang naluluwalhati hindi ako, hindi ikaw, ang Panginoon. Kaya pag dito tayo magtatapos, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo? Na tinanggap nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Verse 20. Sapagkat kayo binili sa halaga. Ano? Pakibasa ng lahat. Praise the Lord. Ako'y natutuwa, nakita ko si Brother Jake. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. I love you all. I love you, kapatid. God knows how I am praying for you. Hindi ko kayo tinatantanan sa panalangin. Yung ibang kung makapuna, hindi naman nagpipray. Kaya ako'y mabagsik na ganito. Concerned ako sa inyo. Dinadala ko kayo sa Panginoon araw-araw. Kaya kung taga po na lang, wala ka namang ginagawin, tumabi. Kisagabala. Di ka naman nagpapagod, di ka naman nanalangin, di ka naman bubuno sa panalangin, sa pag-aaral. Kaya ako'y may ganitong magsalita. Mahal ko kayo. Hindi ako nagbabalat kayo din Hindi ako pagilas lang din Ako'y napapagod din. Pero itinutuloy kong gawin yung dapat kong gawin. Bakit? Sinugo ako ng Diyos dito. Dito ako tinawag. Dito ako magpapagamit. Kaya huwag niyo akong pigilan na kayo aking payuhan. Kaya tutulog-tulog dito. Talagang tatamaan kayo sa akin. Bakit? Pinagpaguran ko yan. Para tulugan mo lang. Yung iba, Pastor, huwag mo siya. Napakadaktang papaya mo naman. Hindi ka naman nananalangin sa mga yan. Tanong ko, sino dito nagpipray sa inyong isa-isa? Sino dito? Kaya kung hindi mo kayang gawin yan, wala kang karapatan. Kayabang mo lang. Hindi totoo at wagas ang concern mo. Pinagpipray ko kayong pagpalain ng Diyos araw-araw. Kaya huwag niyo akong aalisan ng karapatan na kaihamunin ko na pumailalim sa pangunguna ng banal na Espiritu. Maraming pagkakataon ako'y discouraged. Maraming pagkakataon, ayaw ko na. Alam yan ang aking asawa. Pero pag ako'y nakakatulog at nagising na masarap, sarap ang tulog, nare-repress ulit ako ng Holy Spirit. Kaya sa inyo, nagmamalasakit sa lakisitan. Una ako sa inyo. Amen? Ang nakakaunawa ng kaluluwa ng tao ay Diyos. At pinapaunawa yan sa lingkod ng Diyos. Kaya masakit, pero katotohanan Di balang tayong masaktan na katotohanan. Hindi naman tayo para hililihin. Sino ka? Pa-importante ka pa. Hindi ka naman ikaw kinahabagan lang ng Panginoon. Tama ba? Kaya sabi na lapis sa akin na, kala may totoong concern, bakit pinagpipray mo kayo mga yan? Tinuturuan mo kayo ng puso sa puso. Pinagpupuyatan mo kayo mga yan. Kaya ako'y ganito magturo. Gusto ko magbunga yung pagpapagod ko sa Panginoon. Sa panalangin. Huwag kayong pakimali-mali dyan.
Are you with me? Amen. Concern. Ba, concern ka lang sa sarili mo. Are you with me? Sa totoo ng mga kapatid, buhat na kayo magsuko sa buhay hanggang ngayon. Pumunta tayo sa, tingnan yung buhay ko. Hindi ko naman hinahanap ang sarili ko. Kagaganda ng bahay nyo. Ako'y nasa likod pa rin lang. 30,000 na support. Tingnan ninyo kung anong bumabalik. Halos wala din naman. Sa mahal ng bilihin ngayon. 30,000, kalahati ang balik halos. Ba't may mission pa kami? At yung araw-araw na, yung mga ibang isusuportahan pang gawain. Hindi ko hinahanap ang sarili ko. Alam mo sa totoo na kung bakit pinagagawa ko na ang likod, ang naawa ko ay sa mga kagwa manggagawa ko. Gusto ng asawa ko magbahay kami. Iniintindi ko rin. Paano yung mga workers pag wala ako dito? Sino maggagabay sa mga yan? Minsan ngayon nandito na pa ako ay mayroong pang hindi maganda. Di lalo ko kayo wala na. At itong matatandaan yung worker, huwag kayong maglilikha dito ng division. Huwag kayong maglilikha dito ng favoritism. I hate that. Iisang pastor nyo dito. Amen? Huwag kayong kampi-kampi. Huwag kayong hihila ng kabarkada. Ang gusto kong worker itong kabarkada ko, yung isa hindi. Sino kang bulatihin? You're nothing but a servant of God. Ayaw na ayaw ko yung favoritism na yan. Kaya tinatanong ko ang workers, naobserbahan niyo ba ako? Ako ba'y may itinatangi sa inyo? Wala, Pastor. Sagya, I hate favoritism. Walang matalino, walang pogi. Bakit? Wala naman talaga. Amen? Amen o ba? Wala akong sisinuhin dito. Kung ayaw mo, gumawa ka ng iyo. Amen? Amen ho ba? Amen ho ba? Ang tunay na nagmamalasakit sa inyo ay yung araw-araw na binubuno kayo sa panalangin. Hindi yung matitimyas lang magsalita sa inyo, pero wala namang ginagawa sa kaluluwa mo. God knows how I'm praying for you every day. Ang tunay na malasakit na may bibigay mo sa tao, yung ilapit mo sila araw-araw sa Diyos. I hate division. I hate barkadas. I hate favoritism. Minsan nga, nasasabi ko sa meeting namin baka ako'y daig nyo pang magsugo. Wag ganun. Are you with me? Amen? Ako nga'y nakikiusap. Eh di ikaw din. Kung sumunod, salamat. Kung hindi, anong gagawin? Pero kung ikaw na may tino, huwag ka nang utusan. Magkusa ka na. Is that clear? Is that clear? Kasi pwede tayong malansin ng kaaway. Kasi hindi natin alam. Kaya sa mga merit, matuto kayong mag-entertain ng mga bago. Huwag laging kayo-kayo. Huwag kayong may paborito lang ka-fellowship. Bakit? Nung ikaw inaakay, wala ka pa rin naman ka-fellowship. May tumutok lang sa iyo. Kaya hindi magandang ugali. Ang daming bisita, nasa upuan ka lang, hindi ka man lang nag-i-entertain. Ikaw naman kaya tumagal dahil may nag-entertain din sa iyo, gawin mo din yun. Kaya hindi na nga ikaw nag-invite, hindi man lang makapag-entertain. Are you with me? Amen? Totoo ba kayo sa mga walang sumbat? Ang iniwala, marami siyang isusumbat sa atin. Pero hanggang ngayon, wala silang isinusumbat. Tama ang apelyido, walang sumbat. Di ka?
Ay, iniwala habang natagal yan, marami siyang natutuklas ng hindi maganda bilang ugaling tao. Pero wala akong may sumbat eh. Palibasa ng apelyido, walang sumbat. Tuloy eh. Tuloy eh. Ito ang inyong tatanda nyo, tumingin kayo kay Kristo. Bagaman di may iwasan, kami dapat magiging, pero tao nga kami. Alam mo kung ganun tayo kaseryoso, huwag ka magbasa ng aklat ni David. Hindi ka mabe-bless doon. Bakit? Si David ay bumagsak. Ba't ka magbabasa ng Psalms? Huwag ka magbasa ng 1 Peter and 2 Peter. Bakit? Nagkanulo yan. Hanggat kaya nating huwag magkamali, huwag magkamali. Pero, kung magkamali, tumingin ka kay Jesus. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Please, walang kanya-kanya. Walang samahan ng mga pogi, walang samahan ng magaganda, walang samahan ng mga unano, walang samahan ng mga six-footer, walang samahan ng mga professional, walang samahan ng walang pinag-aralan, tayong lahat ay sama-sama. Ngayon, kung ayaw kayo isama, sila ang may problema. Tulad ko, sa biyaya ng Diyos, hindi naman sa ayaw ko eh. Ayan ang gagawin ko, ayaw sa akin. Tayo po'y manalangin.